Hello everyone! Welcome sa ating rooftop ulit, and today itutuloy nga natin yung pagbihed and pag-uproot ng ating mga succulents for our giveaway. And to start off, we have this Echeveria Madiba. Ayan siya. So this succulent is really one of those na fast growing one. Ito actually is a cutting, pero as you can see talagang ang bilis niyang lumaki. And I really don't know, pero dati sobrang mahal ang bentahan nito. It's really one of those succulents na talagang hinahanap ng most succulent growers, pero these days naging parang very common na lang siya or sobrang daling hanapin. Isa din sa ipapamigay natin would be this Echeveria white one, and ang maganda sa succulent na ito is that napakakapal din ng kanyang farina. So very similar siya sa Echeveria lawi, pero mas sabihin na nating mas thinner yung kanyang farina, but comparing it to the other succulents, talagang makapal yung kanyang farina, and it's really one of those na magandang gawing succulent arrangement kasi it would really complement the other colorful succulents around it. So we have 4 cuttings here. Siguro yung mga medyo maliliit, ihahalo lang natin siya sa mga boxes natin. Next would be this Echeveria Shavayana Pink Frills. It's really one of my oldest succulents. I think 2021 pa itong succulent na ito, and so far buhay pa naman siya, and I'm very much willing to give it away. What I like most about this succulent is yung kanyang color. Talagang siya yung may pinaka-pink na leaf margins dito nga sa ating succulent collection. Ayan siya. So again, yung blue stains na nakikita ninyo is because of the fungicide, but over time magdi-disappear rin naman yang mga yan. So ito namang succulent na to, I forgot its name, pero it's parang considered din siya as parang rare. Hindi ko alam kung rare ba siya or uncommon, but anyway, it's one of a kind succulent. Gustong gusto ko yung kanyang color din, especially pag talagang super stress siya, nagiging pinkish yung kanyang color. Isa ito sa mga naka-line up na gagawan sana natin ng succulent care guide, but unfortunately we don't have much time to make other succulent vlogs, kaya sa ngayon ipapamigay na din natin siya. Actually malaki na itong succulent na to, kaya siguro bawasan lang natin siya ng ibang leaves para hindi siya ganon kalaki, or hindi ganon kalaki yung ma-occupy niya sa ating box. Ayan, so next naman would be this Kalanchoe tomentosa super fuzzy. So kaka-feature lang natin ito doon sa previous vlogs natin about Kalanchoe tomentosa, and ito na nga, ipapamigay ko na din siya. So 1 cutting lang siya, pero malaki na din siya, and may mga leaf propagations tayo dito sa baba, and definitely I will be including this doon sa ating mga boxes of giveaway. Next na succulent would be this Doris Taylor. Isa siya sa mga unique looking succulents because of that parang white hair sa kanyang pinaka leaves, diba? This succulent always reminds me of the spider na tarantula kasi ganon na ganon yung itsura nung kanyang parang hair sa kanyang pinaka leaves. So ito naman hindi ko na paghihiwa-hiwalayin yung mga cuttings, so as is nyo na lang siyang marireceive, diba? Yung mother plant and yung kanyang mga offsets. Ayan, so far nakailang cuttings na tayo, and right next would be this Purple Delight. So definitely itong Purple Delight is just a common succulent, pero ang gagawin ko na lang dito is that I will use it as a filler nung box natin. So kung may mga empty spaces pa doon sa mga boxes ng succulents natin, sisingitan natin sila ng Purple Delight kasi sayang din naman, diba? So we have these cuttings. Ayan, so may mga maliliit pa dito, isasama natin lahat yan. For this one, we will throw it away, and the rest of the cuttings, i-air dry lang muna natin sila, and pag na-air dry na sila and ready to be shipped, then we will start packing them. Another succulent na ipapamigay natin will be this Echeveria Violet Queen. And actually ito, malaking succulent talaga siya. Pero since
nagdikit-dikit na siya or nag-clump siyang ganito, hindi na siya lumaki. And I think as is ko na rin siyang ipapamigay, hindi ko na paghihiwa-hiwalayin yung kanyang mga rosettes kasi it looks beautiful pag talagang kumpulan siyang ganito. Pero tignan natin kung ano nga ba yung diskarte pag ganitong nag-clump na nga yung ating mga succulents. So definitely we will be removing yung mga soil na nandyan. And itong mga maliliit na nandito, cuttings na lang sila. Ayan, so we will be removing the dead leaves. Ayan, so mapapansin ninyo talaga ang tagal ko nang hindi nagtanggal ng mga dried and dead leaves sa ating mga succulents kasi it really takes time for us to do that one. Ayan, so ito, ganito ko na siyang ipapadala sa ating lucky winner. And yung ilalagay pala natin sa mga boxes natin ay very random na lang. Bahala na kung ano yung succulent na mapunta sa inyo. But definitely, it's gonna be a mix of different succulents. Next would be this Echeveria Lola. Isa ito sa pinakagusto ko talagang succulents because of its look. Very simple pero very elegant din yung itsura nitong ating Echeveria Lola. So, same process lang din. Yung pagtanggal ng dried and dead leaves, pati na rin yung kanyang mga ibang roots. Kaya talagang sobrang matrabaho talaga ang mag-ship ng mga succulents. Kaya we can really understand yung mga sellers natin na they need time, diba, to prepare our plants before shipping them. Kaya dapat we should also understand them. Ayan, ganyan yung ating Echeveria Lola. And meron din tayo dito, hindi ko alam kung ito ba yung Pies of Heaven na succulent, pero pinapalaki ko siya dito actually. Ayan, so lumaki naman na siya and ituloy nyo na lang na palakihin itong succulent na ito. Next one would be this Echeveria Hercules. It's also another beautiful succulent na may pinkish leaf margins. Ayan, kakatanim ko lang actually nito. And as you can see, talagang well-rooted na siya agad. And yung potting mix na ginagamit natin is yung ating Alnos Compost. May pumice stones lang siya. Tapos hinahaluan ko nga siya ng organic fertilizer from Japan. So yung tatlong yun lang yung ginagamit ko these days para sa aking mga succulents. And if you're also interested, you can just simply check our Shopee and Lazada stores. Up next would be another succulent na maliliit lang yung kanyang rosette, and this one is the Sidiveria Pudgy. Ayan, maganda rin itong succulent na to, especially if nag-clump na siya, yung talagang sobrang dami niya na. But right now, I will be taking different cuttings of this Pudgy para ilalagay natin sila separately sa mga boxes. Ayan, so since maliliit lang sila, parang magiging freebie lang siya sa ipapag-giveaway nating mga succulents. And I think we have a total of 8 to 10 cuttings here. Ayan, may mga malalaki, may mga maliliit din. And up next, we have itong succulent na to. Hindi ko alam yung exact ID niya, pero nung binili ko siya before, naka-label siya as German Champagne, or hindi ko alam kung ibang klaseng champagne pa ba siya. But definitely, isa siya sa mga matatagal ko ng succulents, and hindi ko pa rin siya na-propagate until now. Talagang hirap na hirap akong i-propagate itong succulent na ito, but ang importante is nabuhay naman natin siya. Kaya I really hope na mabuhay nyo din itong succulent na ito, kung ano man yung tamang pangalan or ID niya. Next would be this succulent na tinatawag nating blue bean. Itong succulent na to talagang perfect siya as ground covers. As you can see, talagang almost mapuno niya na nga itong ating buong pot na ito. And I'm really thinking na ipamigay na lang itong succulent na to sa mga subscribers natin na malapit lang or nandito sa Baguio. Kasi ito, pag in-uproot natin siyang ganyan, talagang dapat hindi sila paghiwa-hiwalayin. So pag tinanggal natin yung soil, the tendency is maghihiwa-hiwalay din
yung mga succulents na nandyan. Kaya I think hindi talaga ito perfect na ipaship na talagang uprooted. So next na lang tayo muna. Ito yung ating Echeveria agavoides Romeo Rubin hybrid. So until now hindi ko pa rin alam yung exact name niya, pero isa siya sa mga rarest succulents na you could have. Ayan. So far, nabuhay ko naman siya, napalaki ko naman siya kahit papano. Although, talagang sobrang hirap siyang i-propagate kahit na sa kanyang mga leaves. So, ayan. Talagang swerte kung sino yung makakakuha nung succulent na ito. Kasi talagang pag na-stress ito, red na red siya. Plus may parang black na spots siya sa kanyang leaves. So, ayan. Ipapamigay na natin yan. And also, syempre, itong ating tomentosa na ito, I really don't know its name. Pero isasama na natin yon. And meron din tayo dito yung ating mga mermaid's tail. So, ito yung mga propagations na ginawa ko before. If you have watched yung videos natin, ayan, super stable na yung ating mga cuttings, and as you can see, talagang well-rooted na sila. Ayan, so again, Alnos compost and pumice stones and organic fertilizer lang yan. So pag ganito na talaga na super well-rooted na yung ating mga succulents, ang gagawin natin is talagang tatanggalan na natin siya ng soil. So hindi natin siya ipapadala as a cutting kasi baka mamatay siya. Kaya ganito yung gagawin natin. Tanggalin natin yung soil and ititrim lang natin some of its roots. Yung mga old roots niya, then air dry natin, then ready na siya for shipment. So tingnan natin yung isa if well-rooted na din siya. And yes, well-rooted na din siya. So, same process lang, 'di ba? Ang pagtanggal ng kanyang mga soil. Ayan. So, parang kokonti pa lang yung na-uproot natin, pero feeling ko ang dami ko nang na-uproot sa time na nako-consume natin doing all of this. So, we will be giving away 2 mermaid's tail. Ayan. So, lastly, bibigay rin tayo nitong ating Echeveria Pink Floyd, and isa to sa mga succulents na pinkish pag na-stress siya. So until now hindi ko pa nga siya natatanim, pero siguro meant to be na ipamigay siya, and medyo na-damage ko yung ibang parts ng kanyang leaves nung nag-cut tayo, pero okay lang yan. It would definitely heal and it won't really affect yung overall health nitong ating Pink Floyd. So, ito na yung batch na nakuha natin for today. I-air dry muna natin sila before natin sila start na i-pack and i-ship. So, ito yung for today. Then, ito yung the other day na cuttings natin. And if you think na madami na yan, actually parang hindi nabawasan yung ating succulent table. So, ayan, makikita ninyo, ang dami pa ding dapat na i-cut, and definitely we will be doing that one by one next time again pag dire-diretso yung pagganda ng ating weather. So, yung magiging winners natin, hindi lang isa but definitely madami. At least 10 yung magiging winners natin, pero kung sobra-sobra pa yung mga succulents natin, then we can have more winners. So, all you need to do to join is to simply draw a plant dito nga sa ating empty pot. You can just simply check yung comment below kasi nandoon yung parang empty pot na pagdodrawingan ninyo. So, hindi naman kailangan maging super maganda yung drawings ninyo. Bahala na kayong dumiskarte, but be creative as you can. So, ito na yung ating succulent giveaway mechanics. All you need to do is, syempre, watch the video, subscribe to our YouTube channel, follow our page, share this video to your timeline, and make it public. And pag i-comment nyo na nga yung drawings ninyo, make sure to tag 3 of your friends. So, ganun lang kasimple. And by the way, I would like to let you know na yung shipping fee is sagot po ninyo. That's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.